po sila yung sa vlog na si Lawrence. Tapos mahanap na sila kaya landing pad sa Moga, saan po yung lugar. Tapos mga tawag na sila sa akin, si ate. Mga ano po, saan banda po si Moga, mapunta na po sila dito. Kalingap landing pad. Hello po ate. Hello. Good afternoon po. Good afternoon din po. Ayun po ate. Anong pangalan mo ate? Ako po si Rowena Candano. Opo. Ano po ako? Taga Naga. Sa Bicol din kayo? Bicolana din po ako. Bicolana Talagang din po kayo. Bicolana din po ako. Okay po. Tapos dito sa India? Ito sa taga saan India, po? sa Nawashar, Punjab, India. Nawashar, Punjab na India. Okay po. Ito po yung si ano? Ito po yung anak ko, si Arjun. Mark Arjun. Pogi na si Arjun ha? Mark Arjun Singh Chomber. Family name po ng nila is Arjun Singh? Arjun Singh Chomber. Chumber. Family name is Chomber. Chumber. Surname, yung last name. Last name. Okay. Ano po ate, paano po mga alam kayo mga kalingap landing pad sa India? Alam po kayo yung landing pad sa India, di ba? Para mahanap kayo dito sa landing pad. Ano po, napanood ko po yung unang-una po, kung ikwento ko po kung sa inyo kung paano ko po ang nalaman yung Kalingap team. Opo. Unang-una po kay Kuya Robin. Okay. Kalingap Robin. Hanggang sa simula, hanggang sa ngayon, at hanggang po sa another team ng Kalingap na subscriber po talaga ako. Talaga. Malaki din po tulong yung po para nanood kayo yung sa... Nanonood po talaga ako araw-araw, wala po yun, no skip ad. Kasi alam ko po na kahit wala man po akong financial na maitutulong, so yung panonood ko na lang pa, no skip ad, yun po yung parang maitutulong ko. At hindi ko rin po inaasahan na sa ngayon ay isa rin po ako hihingi ng tulong. Dahil po talagang kailangan po talaga namin mag-ina yun eh. Saka mahirap po talaga yung buhay. Ano po atin man nangyari dito? Bakit mamahirap lang po buhay? Una yung wala naman maayos sa trabaho yung asawa ko, on and off. Saka kumbaga sa para siyang naninibago dahil nagtrabaho kasi siya ng matagal. Ay wala po siya dito ng matagal sa India. So bali, para siyang naninibago. Kumikilala ng mga tao kung paano siya makakahanap na mapagtrabaho. At yun, napanood naman natin ito palang ating kababayan ay makailang beses na ninaloko ng agency, no? Hinihingan lang siya ng pera pero hindi natutuloy yung pag-alis niya. Nakakaawa rin yung mga ganito na parang naiisahan lang. At syempre sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas, mas pinipili pa rin nila mga ibang bansa para medyo umahon-ahon naman ng kakaunti ang kanilang pamumuhay, pero sa kabila na nalaloko pa sila. At ito namang ating kababayan ay hindi nawala ng pag-asa, no? Sa gustuhan niya nga siguro na siya ay makapag-abroad o pang ibang bansa, ay tinuloy-tuloy niya lang hanggang sa nakuha niya nga yung kanyang pangarap. Pero di ba, ang nangyari na naman ayan, at yun nga nakapag-asawa na rin siya ng Indian national. At ayan, may anak na rin sila. Ang hinihingi ng tulong natin ng ating kababayan na ito ay yung makabalik sila ng Pilipinas. No, marami nangyari kagaya ron sa isang beneficiary na lumapit kay isang Pilipino rin, Batanggenya, na lumapit kay Kuya Nico.
Ito naman, ang problema niya, yung sa sa penalty, yung ganun din sa pag-overstay nila, penalty rin ang problema niya. Kasi siguro talaga malaking bayad sa penalty. Kasi ang sabi niya naman na kung pang passport lang at pang plane ticket, madaling gawa ng paraan. Pero yung sa pang penalty, medyo mabigat-bigat, bigat-bigat siya sa pang penalty. Ang asawa niya ay isang welder. At ang problema raw hindi makapagtrabaho ngayon. At anyway, ang gusto siguro nilang mangyari, ay umuwi ng Pilipinas itong mag-ina, habang ang kanyang asawa naman ay makapag-focus sa trabaho. Mahirap nga naman yung palagi kang may inaalala, hindi ka makapagtrabaho na maayos, hindi ka makapag-focus talaga na. Kaya ang gusto nila mangyari, makabalik ng Pilipinas itong mag-ina. Siguro yung anak nila ay dito na mag-aaral. Siyempre dito, kagaya nung kaya doon sa Batangueña, wala nang iisipin. Pag nandito sa Pilipinas, hindi mo kailangan magtago, diba? Kasi doon sa kanila, anytime pwede silang mahuli, diba? Pag huli sila ng immigration, padi-deport sila. At same case, pag na-deport sila, pag hindi sila nakabayad, ikukulong muna yun sila. Pag hindi sila nakabayad na itinakdang panahon sa kanila, ipa-deport na sila sa Pilipinas. At ganoon din, tatatakan yung kanilang passport at hindi na sila makakabalik doon sa bansa na pinanggalingan nila na yun. Kaya parang sa kanila, para makabalik pa kami rito, magbayad kayo ng penalty sa sobra yung panahon na inilagi rito. At galing din sila ng Malaysia, hindi sila makabalik ng Malaysia dahil ganun din yung kanilang problema. Pero doon naman sa kanila, hindi naman sila ikinulong, parang wala naman daw kasi silang mabigat na kaso, wala silang criminal record, kaya yun lang, hindi na sila pinapasok. Mas maganda na rin, kaysa naman makapasok ko nga ng Malaysia pero hindi ka naman ulit makakalabas na, parehas din naman ang kaso, parehas din naman ang magiging kaso mo. Kaya itong ating kabayan ay sana, alam naman natin na si Kuya Nico ay bago pa lang ang channel at hindi pa naman din ganoon kalaki ang kinikita niya para tugunan yung problema ng mga, medyo mabibigat kasi yung problema ng mga lumalapit sa kanyang Pinoy mga kababayan natin, dahil hindi basta-basta magastos din yung malaki rin yung kailangang ilabas na pera, hindi basta-basta. Kaya yan, sa pamamagitan ng suporta natin kay Kuya Nico ay panoorin po natin lahat ng kanyang video. Huwag niyo pong skip yung ads, lahat, kahit na gaano kahaba yan, para matugunan ni Kuya Nico yung mga gantong inilalapit sa kanyang problema. At kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-subscribe na rin po ako para nang sa ganon, pag lumawak po yung channel natin ay makapag-share tayo sa mga gantong klaseng problema, yung sa mga ganyang klaseng inilalapit, ay makapag-share tayo sa kanila para kahit papano makatulong tayo sa ganong paraan lang, hindi man kalakihan pero masabi mong makakatulong ulit tayo. At syempre, kung bago ka pa lang sa channel ko, ngayon ka pa lang napadpad, huwag mo na rin kalimutang i-subscribe si Kuya Nico, at ganun din, panoorin natin, i-marathon natin lahat ng video niya, at tawag natin skip yung ads para malaking tulong po yan para sa kagaya niya na
nilalapitan ng mga kapwa Pinoy natin doon, na ating mga kababayan para sa kanilang mga problema. At nabanggit ko nga kanina, hindi basta-basta yung mga nilalapit na problema roon kasi yun ay kailangan ng agarang solusyon. At kung hindi, baka sa kulungan pa niya tubusin, kagaya nung kay Kuya Robin na problema nung nakaraan na Indian national dito naman sa Pilipinas, na nahuli at nag-overstay na sa Pilipinas, nakulong na. Ang problema, daan-daan libo na ang penalty no Indian national, hanggang sa umabot sa point na nangihiram na si Kuya Robin ng pera. Kasi nga may lang yan kumbaga may due date siya. Hindi siya pwedeng umabot ng ganito, gantong araw, kasi bibigyan lang siya ng ilang months tama po ba? Ilang buwan po na kailangan masettle nila yon. Dahil kung hindi, yun na, gagawa na ng aksyon ng immigration na ipabalik sila sa bansa nila, no? Kaya yun ang mahirap. Pagka nabalik sila sa bansa nila at hindi sila nakabayad ng penalty rito, hindi na sila makabalik. Yung Indian national dito na tinutulungan ni Kuya Robin ay may anak na dalawa. Siyempre isipin mo, may iwan yung anak mo rito, tapos babalikan ng bansa nyo, hindi ka na makakabalik rito. Paano yung mga anak mo, diba? Kawawa naman. At yun, sa mga nagtatanong kung sino si Kuya Robin, ito yung kapatid ni Kuya Nico, no? Si Kuya Robin ay ang YouTube niya ay Indianong Bicolano, at pasyalan nyo rin yung channel niya. At meron din mga ganong klaseng istorya ron, no? At anyway, yun nga, maraming salamat sa mga nakapanood at naway kumalat yung video na to ni Kuya Nico, at syempre yung sa akin din, para sabay-sabay tayong lumaban at tumugon sa mga ganong klaseng problema. Syempre, huwag natin kalimutan ang founder ng Kalingap, si Kuya Bal Santos Matubang, at ang kanyang may bahay na si Ate Edna Vlogs, at syempre ang aming boss na poging-pogi na si Kalingap Rob. Ayun. At huwag din natin kalimutan na i-subscribe at suportahan ang lahat ng buong Team Kalingap, magmula sa reactor, magmula sa sa buong team, sa supporters, sa sponsors. Maraming pong salamat sa inyo at malaking bagay po kayong lahat talaga, sa lahat-lahat. At nawa ay pagpalain pa kayo ng Diyos, at kayo ay laging iligtas sa anumang kapahamakan. At ano pa ba, sa mga nakalimutan kong pasalamatan ay yun, alam niyo naman po kung sino kayo, dahil lahat, marami naman po ang sumusupport at nanonood sa ating channel. Marami pong salamat sa inyo. Yun lang po. Maraming salamat po sa lahat, at huwag natin kalimutan panoorin ang lahat ng upload ng buong Team Kalingap. At maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. Mag-ingat po, at medyo maulan-ulan na rin po sa labas. Bye-bye!